Ano? Nasisiraan na po ba kayo? Mangambo, wala po akong pera pero hindi po ako desperada kagaya ng iniisip nyo. Teka lang, hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, Iha. Maganda naman ang alok ko sa'yo at alam kong malaking tulong yon, lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Kung gusto nyo hong makatulong, marami pang ibang paraan. Pwede nyo naman akong paglinisin na lang o kuning labandera. Pero yung ikakama nyo ako para makalibre ng renta, hindi na normal ang pag-iisip na meron kayo, mangambo. Huwag ka na mag-inarte. Sa itsura mong yan ay mukha namang hindi ka na birhen para tumanggi sa inaalok ko sa'yo. Kahit ako ng pinakamaruming babae sa mundo, hindi ko pa rin tatanggapin ang inaalok nyo sa akin. Matino pa ho ang pag-iisip na meron ako, mangambo. Gagawa ko ng paraan para makabayad sa balanse ko sa inyo. Alam mo, Iha, sa hirap ng buhay ngayon, hindi na mahalaga ang dignidad mo bilang isang babae. Kung gusto mo makatulong ka pa sa pamilya mo at may matirhan pa dito, tanggapin mo na yung alok ko. Wala namang mawawala sa'yo. Malay mo, baka kapag natikman na kita maging paborito kita sa mga parausan ko rito. Mga parausan? Anong ibig niyong sabihin? Hindi mo na kailangan malaman yon, Iha. Mangambo, lumabas na ho kayo. Kahit anong sabihin niyo, hindi ko tatanggapin ang... Bitawan yung braso ko! Ano ba? Wala ka nang magagawa. Kahit ayaw mo, pagsasawaan ko ang katawan mo. Taon 2001, Iloilo. Tuwing 5:00 ng hapon, nakaabang na si Onad sa tapat ng tarangkahan ng kanilang paupahan. Tapos na siya sa kanyang mga gawain, kaya hindi siya natatakot na mapagsabihan ng kanyang amang si Ambo na siyang landlord sa paupahang yon. Nag-iisang anak lamang ang binata. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ang kanyang ina dahil nagkaroon na ito ng bagong pamilya. Istrikto si Mang Ambo pagdating sa kanya. Madalas silang hindi nagkakasundo dahil malaki ang kanilang pagkakaiba, lalo na sa mga paniniwala at pananampalataya. Walang kinikilalang Diyos ang kanyang ama. Kabaligtaran naman niya dahil bukod sa palasimba ay hindi rin basta-basta nababali ang kanyang prinsipyo sa buhay. Gustuhin man niyang maghanap ng trabaho ay hindi siya pinayagan ni Mang Ambo dahil mas gusto nitong tutukan niya ang paupahan. Wala naman kasing ibang makakatulong doon ng matanda kundi siya lamang. Mayroong 5 kwarto na katamtaman lamang ang laki ang bahay na pinauupahan nila. Ang bahay namang tinutuluyan nilang mag-ama ay nasa tabi lamang ng paupahan. Karamihan sa tenant nila roon ay mga estudyanteng bed spacer. Ngunit may mangilan-ngilan din namang nangungupahan para malapit sa pinapasukang trabaho. Isa sa mga yon ay si Karina na lihim niyang hinahangaan. Maganda ang dalaga pero hindi maarte at makikitaan ng kasipagan. Minsan niya na itong nakakwentuhan kaya kahit papaano ay may alam na siya tungkol sa babae. Kaagad na napatayo si Onad nang matanaw niya si Karina na naglalakad na papalapit sa tambayan niya sa harap ng paupahan. Nandyan na siya. Ayos lang kayang itsura ko. Yung hininga ko kaya... Mukhang ayos naman. Karina! Onad, ikaw pala. Parang palagi ka nang nakatambay dyan Mainit pa rin ba sa bahay nyo? Hindi naman. Mas maganda lang talagang tumambay dito. Baka naman inaabangan mo lang talaga ako. Kala mo siguro hindi ko napapansin na nag-aabang ka rito tuwing hapon, no? Napansin mo pala? Pasensya ka na. Nahihiya lang kasi ako na lapitan ka pero tama ka. Inaabangan kita rito. Sabi ko na Pero bakit ka naman nahihiya? Ako nga dapat ang mahiya sa'yo kasi anak ka na may-ari nitong paupahan. Tapos may balanse pa ako sa inyo. Kay tatay ka naman may utang hindi naman sa akin. Tsaka
nagdadalawang isip ako na lapitan ka kasi baka isipin mo na nagpapapansin lang ako sa'yo. Bakit? Hindi ba? Joke lang yun, ha? Onad, anong ginagawa mo dyan? Wala pa tayong silaing. Eto na po, tay. Magsasaing na. Karina, pasok na ako, ha? Sa susunod na lang tayo magkwentuhan. Sige. Iha, mukhang napapalapit ka na sa anak ko, Pinopormahan ka ba niya? Hindi po. Kung ganon, bakit kayo nag-uusap? Nakita ko lang po siya rito kanina. Nakakahiya naman po kung lalampasan ko na lang siya na parang wala akong nakita. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, malapit na naman ang singilan ng renta. Hindi ka pa nakakabayad nung nakaraang buwan. May ipambabayad ka na ba? Wala pa po eh. Baka po pwedeng magbawas ako ng utang kapag nakuha ko na yung sahod ko sa susunod na Sabado. Alam mo, Iha, maraming gusto mangupahan dito pero dahil wala pang bakante, hindi ko sila mapagbigyan. At kung paalisin kita rito, kikita ko sa kanila. Hindi naman kita kaano-ano para pagbigyan kita ng pagbigyan. Nauudlot yung pagpasok sa akin ng pera. Kaya kung wala kang ibabayad, mas mabuti kung magkukusa ka ng mag-empake at umalis sa paupahan ko. Ganun lang yung kasimple. Pasensya na po kayo, Mang Ambo. Walang-wala po ako ngayon eh. Kahit isang pagkakataon na lang po sana. Nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko po ng matutuluyan. Kaya lang, kailangan ko rin ng renta. Kung hindi naman pala ako makikinabang sa'yo, hindi ako manghihinayang na paalisin ka na rito. Paulit-ulit na lang yung pakiusap mo eh. Perang kailangan ko, kaya buti pa magbayad ka na. Yun lang ang solusyon para may matirhan ka pa rito. Mang Ambo, kahit hanggang sa susunod na buwan na lang po yung ibigay niyong palugit sa akin, ibibigay ko po sa inyo ng buo yung balanse ko. Bukas. Hanggang bukas na lang ang palugit na ibibigay ko sa'yo. Kapag wala ka pa rin na ibigay, mabuti pa'y umalis ka na sa paupahan ko. Pagkasabi noon ay tinalikuran na ni Mang Ambo ang nanlulumong si Karina. Maliit lang kasi ang sinasahod niya sa pagiging tindera sa bakery. Wala naman siyang ibang malilipatan dahil kinamang ambulang ang may pinakamurang renta para sa isang bed spacer na kagaya niya. Hindi niya kayang kumuha ng isang buong kwarto dahil kulang ang isang buwan niyang sweldo para doon. Napabuntong hininga na lang siya sa pag-iisip kung paano mababayaran ang 2 buwan niyang kulang kay Mang Ambo. Kung hindi lamang kinailangan ng pera ng kapatid niyang manganganak na, ay nakabayad na sana siya. Nangako naman ang kanyang kapatid na babayaran siya, ngunit tulad niya ay gipit na gipit pa rin ito nung mga panahong yun. Kung may iba lang sana siyang mapagkakakitaan, ay matagal niya nang sinubukan. Kung ang sweldo lamang niya sa bakery ang kanyang aasahan, hindi rin ito sasapat para sa kanya at sa pamilya niya sa probinsya. Ang hindi alam ni Karina, hindi lang siya ang may ganoong problema. Minsan nang naglabas ng saloobin sa kanya ang kapwa niya nangungupahan na si Angela. Sa ilang buwan pa lamang na magkasama sila sa kwarto ay naging malapit na kaagad ang kanilang damdamin sa isa't isa. Nalaman niyang breadwinner din ang dalaga at may maintenance pa ang ina, kaya pareho sila na halos wala nang natitira sa natatanggap na sweldo. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may napansin siyang kakaiba sa kanyang kaibigan. Madalas na tulala at aligaga si Angela na tila may kinatatakutan tuwing umuuwi ito mula sa trabaho. Uy, Angela, bakit ang tahimik mo dyan? Wala. May iniisip lamang ako. Alam mo, hindi naman sa nakikialam ako pero napapansin ko kasi na parang may nag-iba sa'yo. Masayahin ka naman dati tsaka lagi mo akong kinakausap. Yung totoo, may problema ba tayo? Problema? Wala. Ano ka ba? Wala naman akong problema sa'yo. Okay, pero may iba ka bang problema ngayon kaya ka nagkakaganyan? Naninibago lang kasi ako eh. Ay, ang totoo, noong nakaraang buwan ko pa napapansin yung madalas mong pananahimik, parang lagi kang may iniisip.
Tapos nitong mga nakaraang araw, halos hindi na kita makausap. Palagi kang hindi mapakali. Tapos ganyan ka tuwing uuwi. Tulala, parang meron kang kinatatakutan na hindi ko maintindihan. Huwag mo na lang akong intindihin. Ayos lang naman ako. Medyo nakaka-stress lang kasi sa trabaho kaya pag uwi ko rito, wala na akong gana makipag-usap. Kaya kung may mapapansin kang pagbabago sa akin, huwag mo na lamang pansinin. Ha? Hindi naman pwede yon. Nag-aalala kaya ako sa'yo, tsaka magkaibigan tayo, di ba? Kaya kung ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, pwede mo namang sabihin sa akin. Baka kailangan mo lang na makakausap. Pasensya ka na, Karina, pero mas makabubuti kung wala kang alam sa pinagdaraanan ko. Naiintindihan ko naman na nag-aalala ka lang para sa akin, pero huwag ka na mag-alala. Kaya ko pa naman. Hay, o sige, pero nandito lang ako ha. Magsabi ka sa akin pag kailangan mo ng mapagsasabihan at makikinig sa'yo. Oo naman. Magbabanyo lamang ako. Teka, pasabay ang nasa braso mo? Wala ito. Tumama sa gate yung braso ko sa kakamadali kahapon kaya nagkaroon ng pasa. Sigurado ka ba? Para kasing iba eh. Ano ba? Wala nga lang to. Ang hirap mo namang umintindi. Angela, hindi mo naman kailangan magtaas ng boses. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Baka kasi mamaya, hindi ko alam may nananakit na pala sa'yo tapos nahihiya ka lang magsabi sa akin. Walang nananakit sa akin at walang kinalaman sa pasa ko kung ano man ang pinagdaraanan ko. Kaya kung gusto mo makatulong, huwag mo na lang akong pansinin. Dumadagdag ka lang sa problema eh. Hindi na nakasagot pa si Karina sa sinabing yon ni Angela. Wala naman siyang magagawa kung ayaw nitong magpatulong sa kanya. Sa mga sumunod na araw, sa halip na bumuti ay mas lumala pa ang mga napapansin ni Karina sa kanyang kaibigan. Ilang gabi na itong nagigising at sumisigaw habang nanginginig sa takot. Tuwing tinatanong naman niya ang dalaga ay wala yung maisagot sa kanya. Samantala, dahil sa madalas na nasa bahay si Onad at umaalis lamang tuwing may iuutos si Mang Ambo, halos lahat na nangyayari doon at sa paupahan nila ay alam niya. Kaya nang mapadalas ang pag-uutos sa kanya tuwing umaga ay nagsimula na siyang magtaka. Hanggang sa isang araw, hindi na niya napigilan ang kanyang kuryosidad nang muli siyang may mapansin sa kanyang ama. Tay, saan po kayo galing? Mukhang pawis na pawis kayo ah. Naglakad-lakad labang ako. Kailangan kong mag-ehersisyo, hindi ba? Alam mo naman, nagkakaedad na. Pero doon po kayo galing sa paupahan eh. May dinaanan lang ako ron kanina. Teka, ano bang iniisip mong gagawin ko sa paupahan natin? Alam mo namang hindi ako pwedeng tumambay ng matagal doon dahil halos lahat na nangungupahan sa atin puro mga babae na. Baka isipin nila, hindi natin sila binibigyan ng privacy. Ano po bang ginawa niyo ron, Tay? Iniutos niyo na lang po sana sa akin. Sus, iuutos ko pa sa iyo kaya ko namang gawin. Tsaka kagagaling mo lang sa palengke. Madali lang naman pong hanapin yung ipinabili niyo kaya nakabalik ako kaagad. O siya, mag-almusal na tayo. Teka lang, Tay, yung zipper niyo, nakabukas? Oo nga pala, umihi kasi ako kanina. Ulyanin na talaga itong tatay mo. Saan po kayo umihi? Nakigamit po ba kayo ng banyo sa paupahan? Bakit pa ako makikigamit? Lalaki naman ako, anak. Pwede akong umihi kahit dyan lang sa tabi-tabi. Tingnan niyo po lagi yung zipper niyo, Tay. Lalo na kapag pupunta kayo sa paupahan. Puro babae po ang nandun. Baka kung anong isipin nila. Oo na, ikaw naman. Hindi ko lang naman napansin na nakabukas pa pala. Halika na nga. Oh, si Angela yun ah. Hindi pa pala siya nakakapasok. Teka, umiiyak ba siya? Sus, wag mo nang pakialaman si Angela. Hindi na natin problema kung umiiyak man siya. Malay mo, may pinagdaraanan na yung tao. Pero, Tay, napapansin ko na po kasi sa kanya yan itong mga nakaraang araw pa. Madalas ko siya nakikitang umiiyak. Parang takot na takot palagi. Dati nakakausap ko pa siya, pero ngayon, ayaw na makipag-usap sa akin. Para pong ilag na. Bakit? Kaibigan ka ba niya para makipag-usap sa'yo? Hindi po. Hindi naman pala Kaya wag mo na lang siyang pakialaman.
Hindi mo na kargo yung problema niya. Basta nagbabayad siya ng renta buwan-buwan, wala tayong poproblemahin sa kanya o sa kahit sino pa sa mga nangungupahan sa atin. Hindi naman po siguro masama kung magmamalasakit tayo kahit konti. Nakikinabang din naman po tayo sa kanila. Sos, hindi natin utang na loob sa kanila yung binabayad nilang renta. Maayos ang tinutulugan nila sa paupahan kaya dapat lang na makinabang tayo. Kaya ikaw, huwag ka masyadong magiging malapit sa mga yan. Baka gamitin ka pa nila para makahingi ng palugit kapag hindi nakabayad. Mga abusado yung mga yan eh. Wala nang nagawa si Onad ng mga sandaling yon dahil si Mang Ambo naman talaga ang nasusunod sa lahat ng bagay, lalo na't may kinalaman sa paupahan. At para hindi sila magtalo ay hinayaan niya na lamang ang kanyang ama sa nais nitong gawin. Gayunpaman, hindi niya maialis sa sarili na mag-alala para kay Angela dahil mabait ang pagkakakilala niya sa dalaga. At tulad ni Angela, walang kaalam-alam si Onad na problemado na rin noon ang kaibigan niyang si Karina. Nakuha na ni Karina ang sweldo niya pero kinailangan niya kaagad na magpadala sa kanyang ina sa probinsya, kaya halos wala nang natira. Batid niya na kapag hindi pa siya nakabayad ng renta kay Mang Ambo ay mapapalayas na siya ng matanda sa paupahan. Malaking problema yun pag nagkataon dahil wala siyang ibang matutuluyan. Hindi rin siya pwedeng makituloy sa kanyang amo dahil baka singilin pa siya ng mas malaki. Dala ng matinding kagipitan, humantong na si Karina sa isang pangyayaring kahit sa panaginip ay hindi niya inakalang mangyayari sa kanya. Pag-uwi niya galing sa trabaho, nagulat siya nang makita si Mang Ambo sa kwartong kanyang tinutuluyan. Mag-isa lang doon ang matanda at wala pa ang mga kasama niya sa kwarto. Ngunit ang naging palaisipan sa kanya ay kung bakit basta na lamang pumasok doon ang kanilang landlord nang hindi muna sila kinakausap. Mang Ambo, ano pong ginagawa niyo rito sa kwarto namin? Ay, gusto lamang sana kitang makausap. Tungkol saan po ba? Kung sa renta po, gagawan ko naman po ng paraan para makabayad ka agad sa inyo. Baka nakakalimutan mo. Ngayon ang araw ng singilan. Kung nahihirapan kang gawan ng paraan, kaya naman kitang tulungan. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasasabi niyo lang kahapon na hindi na kayo madadaan sa pakiusap, hindi po ba? Nagbago na kasi ang isip ko, iha. May naisip akong paraan para hindi ka na magbayad ng balanse mo at hindi kita mapalis dito. Hindi lang yon, libre na rin yung para sa susunod na buwan. Ano naman po yung naiisip niyong paraan? Simple lang. Pumayag ka na, ikama kita. Ano? Nasisiraan na po ba kayo? Mang Ambo, wala po akong pera pero hindi pa ako desperada kagaya ng iniisip niyo. Ay, teka lang. Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, iha. Maganda naman ang alok ko sa'yo at alam kong malaking tulong yon, lalong-lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Kung gusto niyo kong makatulong, marami pang ibang paraan. Pwede niyo naman akong paglinisin na lang o kuning labandera, pero ikakama niyo ako para makalibre ng renta. Hindi na normal ang pag-iisip na meron kayo, Mang Ambo. Huwag ka nang mag-inarte. Sa itsura mong yan, mukha namang hindi ka na birhen para tumanggi sa inaalok ko. Kahit ako ng pinakamaruming babae sa mundo, hindi ko pa rin tatanggapin ang inaalok niyo sa akin. Matino pa ho ang pag-iisip na meron ako, Mang Ambo. Gagawa ako ng paraan para makabayad sa balanse ko. Alam mo, iha, sa hirap ng buhay ngayon, hindi na mahalaga ang dignidad bilang isang babae. Kung gusto mo makatulong ka pa sa pamilya mo at may matirhan pa dito, tanggapin mo na yung alok ko. Wala namang mawawala sa iyo eh. Malay mo, baka kapag natikman na kita maging paborito kita sa mga parausang ko rito. Mga parausan? Anong ibig niyong sabihin? Hindi mo na kailangan malaman yon, iha. Mang Ambo, lumabas na ho kayo. Kahit anong sabihin niyo, hindi ko tatanggapin ang... bitiwan yung braso ko, ano ba? Hindi ako papayag na hindi ka matikman ngayon, Karina. Matagal na kitang pinagnanasahan.
Ang ganda-ganda mo at mukhang mabango kahit pagod ka sa trabaho. At itong braso mo, ang kinis-kinis. Sa lahat ng mga babaeng natipuhan ko, ikaw ang pinakamaganda. Kaya sana hindi mo ako biguin. Mabait naman ako. Huwag mo lang akong gagalitin dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Mga ambo, parang awa niyo na ho. Hindi ko kayang gawin yung gusto niyo. Kung kailangan na talaga ako magbayad, iba na lang ang ipagawa niyo sa akin. Nasabi ko na ang gusto ko. Hindi ka naman siguro boba para hindi mo maintindihan, hindi ba? Ano ba mahirap sa ipagagawa ko sa'yo? Maghuhubad ka lang naman at higa sa kama, hindi ba? Pero mga ambo, hindi ko po talaga kaya. Maawa naman po kayo sa akin. Hindi na ako maaawa sa'yo. Ngayon ko na kailangan yung bayad. Kaya sa ayaw o sa gusto mo, maniningil na ako. Malas mo lang dahil katawan mo magiging kabayaran. Hubad! Mga ambo, ayoko po. Wala ka nang magagawa, Karina. Kahit ayaw mo, pagsasawaan ko ng katawan mo. Nang gabing yun, walang awang pinagsamantalahan ni Mang Ambo si Karina sa kabila ng pagmamakaawa nito. Bago pa man niya isinagawa ang plano sa dalaga, ay siniguro niya na walang makakarinig sa kanila. Sinadya niyang utusan si Onad na pumunta sa bayan para mamili ng lulutuin nilang hapunan at nagbilin pa ng kung ano-ano para matagalan ang anak sa pag-uwi. Alam niya rin kung anong oras pa darating ang mga kasama ni Karina sa kwarto, kaya nakakuha siya ng magandang tiyempo. Binusalan niya ang bibig ng dalaga habang pinagsasawaan ang katawan nito. Matapos ang pambababoy na ginawa ni Mang Ambo sa dalaga, inutusan niya itong magbihis at ayusin ang sarili. Hindi maaaring may makahalata sa kanyang ginawa, lalo na't nagdududa na siya sa kanyang anak na si Onad. Isang pagkakamali lamang ay malalaman ng binata ang mga kalokohang ginagawa niya sa paupahan. Mula nang ipatayo niya yon, binantaan niya rin si Karina na huwag magsusumbong sa kahit na sino. Kampante naman siya na hindi gagawa ng kahit anong ikakapahamak ang dalaga, lalo na't kailangan siya ng kanyang pamilya sa probinsya. Sinamantala niya ang pagkakataong yun para kontrolin ang babae, tulad ng ginagawa niya sa iba pang nangungupahan sa apartment, at walang nakakaalam noon kundi sila lamang ng kanyang mga nagiging biktima. Samantala, matapos pa ulit-ulit na ang kinin ni Mang Ambo, ay halos masuka na si Karina sa kanyang sarili dahil sa nangyari. Tuwing naaalala niya kung paano haplusin ng matanda ang kanyang katawan, ay halos isumpa niya na ito sa kanyang isipan. Ngunit dahil sa nangyari, doon niya naisip ang posibleng dahilan kung bakit nag-iba ang ikinikilos ng kanyang kaibigan na si Angela. Oh, Karina, bakit parang ang aga mo yata ngayon? Hindi ako pumasok sa trabaho. Ha? Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Hindi. Bakit namamagay ang mga mata mo? Mukhang kanina ka pa umiiyak ka. May problema ka ba? Oy, bakit ka umiiyak? Ano ba kasi nangyari? May problema ba sa pamilya mo sa probinsya? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Sinabi ko rin naman sa'yo nung ikaw yung nakita kong nasa ganitong kalagayan, pero ayaw mo rin naman magsabi sa akin. Teka, huwag mo sabihin. Diyos ko, ginawa niya rin ba sa'yo? Pinagsamantalahan ka rin ni Mang Ambo? Oo, binaboy niya ako, Angela. Binaboy niya ako ng paulit-ulit. Bakit ka pumayag? Nakita mo naman siguro yung nangyari sa akin, di ba? Halos magpakamatay na ako dahil sa nangyari. Wala akong nagawa. Ginipit niya ako.
Kailangan niya na raw yung bayad ko sa renta dahil may balansi pa ako sa kanya. Tapos sapilitan niya akong inubaran at... Shh! Hindi mo na kailangang ikwento sa akin ang nangyari. Kung meron man nakakaalam ng pinagdaanan mo sa hayop na matandang yon, ako yon, Karina. At naiintindihan kita kung bakit hindi ka na lumaban. Pinagbantaan ka rin niya, hindi ba? Oo. Sino ba naman ako para makalaban sa kanya? May pera siya, Angela. Samantalang ako, pangrenta lang, kinukulang pa. Napakahayop talaga niya. Sinasamantala niyang kahirapan natin. Sinadya niyang gipitin tayo para magawa niya ang maitim niyang balak sa ating dalawa. Tayo nga lang ba, Angela? Paano kung hindi lang tayong binababoy niya? Naalala ko mga sinabi niya. Mukhang may iba pa siyang biktima bukod sa atin. Hindi na ako magtataka. Maraming estudyanteng nangungupahan dito. Kung tayo nga na nagtatrabaho na, kinakapos at nagigipit pa, sila pa kaya? Demonyo mang ampong yan. Mas masahol pa siya kay Satanas sa ginagawa niya sa atin. Ginagawa niya tayong parausan. Araw-araw, iba-iba ang ikinakama niya. Hindi ko alam kung paano niya nasisikmura yun. Walang araw na hindi niya ako ginagalaw, Karina. Paulit-ulit niyang binababoy ang pagkatao ko. Hayop siya. Napakahayop niya. Kaya ba? Kaya nagpapaiwan ka rito kapag inaaya na kitang pumasok sa trabaho? Yun ba ang hinihingi niyang oras sa'yo? Oo, tuwing umaga. Hindi ako sumasabay sa'yo kahit maaga akong nakakapaghanda dahil alam kong pupunta siya rito kapag nakaalis ka na. Nasusuka ako tuwing hinahawakan niya ako. Nandidiri ako sa sarili ko tuwing iminumulat ko ang mga mata ko habang nakaibabaw siya sa akin. Wala akong makita ni katiting na awa sa mga mata niya. Ganon siya kademonyo, Karina. Halos hindi na ako makatulog gabi-gabi tuwing naiisip ko yung mga ginagawa niya sa akin. Natatakot ako at kinamumuhian ko ang sarili ko dahil hindi ako lumalaban. Hinahayaan ko lang siya na gawin yun sa akin. Kailangan niyang managot sa ginawa niya sa atin. Paano? Baka hindi tayo paniwalaan kapag isinuplong natin siya sa mga pulis. Hindi lamang pulis ang pwede nating lapitan, Karina. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi natin siya mapapanagot sa batas, pananagutin natin siya sa paraang siya na mismo ang hihiling na tapusin na lamang ang buhay niya. Hindi na unawaan ni Karina ang mga sinabi ni Angela dahil hindi nito dinetalye sa kanya ang plano ng dalaga para makaganti kay Mang Ambo. Wala sa isip ni Karina ang paghihiganti ng mga panahong yon dahil ang tanging nasa isip niya lamang ay kung paano makakatulong sa pamilya niya na nasa probinsya. Nagpatuloy siya sa buhay kahit na nararanasan din niya ang mga naging karanasan ng kanyang kaibigan mula nang maging biktima ito ni Mang Ambo. Parausan, yun ang naging kabayaran ng pananatili nila sa paupahan. Hindi akalain ng dalaga na masisikmura pa niya ang panggagamit ni Mang Ambo sa kanya. Ngunit ang hindi niya inaasahan, may mas malala pa pala itong kayang gawin sa kanila. Nang araw na yon ay maagang umalis si Angela para pumasok sa trabaho. Naiwan naman si Karina dahil hindi pa siya makapasok sa bakery. 3 araw na ang trangkaso niya at nanghihina pa siya, kaya hindi pa niya kayang bumalik sa trabaho. Kasalukuyan siyang nagpapahinga nang biglang bumukas ang pinto at mula roon ay pumasok ang nakangising landlord. Mang Ambo, ano ang ginagawa niyo rito? May sakit pa ako ngayon. Baka naman pwedeng sa ibang araw na lang. Hindi ako nandito para gamitin ka ngayon, Iha. Hindi ako tanga para makipagtalik sa iyo habang may sakit ka pa. Mamaya mahawa pa ako sa iyo. Huwag ka mag-alala, hindi kita gagalawin. Pero bakit kayo nandito? May gusto akong ipakilala sa iyo.
Pare, pasok ka! Sino po siya? Bakit niyo siya pinapapasok? Iha, relax ka lang. Ay, kumpare ko nga pala, si Roger. Nakukuhento kasi kita sa kanya at nasabi ko na magaling ka. At talagang napapasaya mo ko tuwing alam mo na. Iha, huwag ka matakot. Mas mabait ako kumpara dito sa kumpare ko. Pero, totoo nga palang kwento niya, ha? Maganda ka at mukhang hindi ka nakakasawang kasama. Kasama sa kama. Ikaw talaga, pare. Masyado kang maraming kalokohan. Hindi ko nga akalain na ganyan palang diskarte mo rito para mapakinabangan pa rin yung mga nangungupahan na hindi makabayad sa'yo. Ganon talagang buhay, pare. Hindi magiging masaya ang buhay mo kung hindi ka marunong dumiskarte. Tingnan mo ako, nagkakapera na, araw-araw pang maligaya. Ibang klase ka talaga, pare, oh. Kaya bilib na bilib ako sa iyo, eh. Buti na lang, sinabi mo sa akin ang tungkol dito. Ang ganda-ganda ng ikinakama mo araw-araw. Ano nga pa ng pangalan niya? Karina. O siya, maiwan ko na muna kayo rito. Baka mailang kang makipag-usap sa kanya kapag pinapakinggan ko kayong dalawa. Pare, enjoy. Salamat, pare. Iha, sabi ni Ambo, masama pa raw ang pakiramdam mo. Nandito rin po ba kayo para ikama ako? Oo, pero hindi pa naman ngayon. Huwag ka mag-alala. Hihintayin ko naman na gumaling ka muna. Tsaka magbabayad ako. Tutumbasan kayong renta mo rito para may panggastos ka o kaya may maipadala ka sa pamilya mo. Naikwento kasi sa akin ni paring Ambo na may sinusuportahan kang pamilya dun sa probinsya ninyo. Hindi po ba kayo naaawa sa akin? Ilang beses na akong binaboy ni Mang Ambo. Iha, may pangangailangan din kasi kami. Pasensya ka na kung ikaw yung naging kasangkapan namin para doon. Kaya nga, magbabayad na lang ako sa'yo para meron man lamang pampakonsuelo. Pampakonsuelo? Kapalit ng katawan ko? Shh! Hindi mo naman kailangang sumigaw. Gaya nga ng sinabi ko kanina, naiintindihan ko na may sakit ka pa ngayon. Pwede namang magpagaling ka muna. At kapag maayos ng pakiramdam mo, saka na natin ituloy ito. Kung makapagsalita kayo, parang may karapatan pa akong tumanggi sa gusto niyo mangyari. Alam ko namang bago pa kayo pumunta rito, pinagplanuhan niyo na ako ni Mang Ambo. Alam mo, huwag ka na kasi maarte, Iha. Masisiyahan ka rin naman sa gagawin natin, eh. Tsaka, hindi pa yun ngayon. Pero syempre, para hindi masayang ang pagpunta ko rito, baka naman pwedeng paramdam naman ng konti. Babayaran naman kita, kaya huwag ka nang tumanggi. 500. Ano, ayos na ba yun sa'yo? Umalis na ho kayo. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Alis! Hindi pwede, Iha. Sayang naman ang pagod ko kung aalis lang ako nang wala man lang napapala sa pagpunta ko rito. Ang layo pa naman ng binyahe ko para lang makita ka. Bihirang magrekomenda ng babae si paring Ambo, kaya sigurado ko, kapag inialok niya sa akin, maganda at masarap talagang kasama. Kilabutan naman ho kayo sa sinasabi niyo. Para ko na kayong tatay. Hindi ba kayo nakukonsensya na ganito kabata ang pinaglalasaan niyo? Hindi ka na bata, Iha. 26 ka na raw kaya, sabi ng kumpare ko. Pwedeng-pwede ka na. Kaya para hindi tayo masyadong magtagal at makapagpahinga ka pa, hayaan mo na akong simulan ang gagawin ko sa'yo. Bagamat masama ang pakiramdam ni Karina, ay binaliwala lamang yon ng kaibigan ni Mang Ambo. Hinawakan ng matanda sa maseselang bahagi ang kanyang katawan. Diring-diri siya habang sabik naman sa kanya ang matandang lalaki. Nang tuluyan ng gumaling si Karina, ay muling bumalik si Roger sa paupahan. At tulad ni Mang Ambo, walang awa rin siya nitong pinagsamantalahan.
Puno ng pagtutol ang kaawa-awang dalaga, ngunit mas nanaig ang tawag ng laman sa matanda. Sa kabila ng kahayupang ginagawa ng magkaibigang Ambo at Roger, nangangamba rin ang mga ito na baka magsumbong na sina Karina at Angela sa mga otoridad. Pag nagkataon, malaki ang laban ng mga ito sa kanila, kaya bago pa man may mangyari ay nagsagawa na sila ng isang malaking plano. Mga Ambo, saan niyo po ba kami dadalhin? Bakit kailangan pa namin magsuot ng ganitong damit? Masyado na pong malaswang tingnan. Oo nga, Mang Ambo. Kanina pa kami tanong ng tanong sa inyo pero hindi niyo naman kami sinasagot. Huwag nga kayong puro reklamo. Manahimik na lang kayo dyan. Malalaman niyo rin kung saan ko kayo dadalhin. Kung kabayaran pa rin ito sa pangungupahan namin, parang sobra-sobra naman na po yata yung ginagawa niyo sa amin. Bakit? Hindi ba nakikinabang din naman kayo? Hindi na kayo magbabayad ng buwan ng renta nyo. Basta sumunod lamang kayo sa gusto ko. Hindi tayo magkakaproblema. Pero bakit kailangan nyo pa kaming isama pareho? Saan nyo ba talaga kami dadalhin, Mang Ambo? Malalaman nyo rin. Malapit na tayo. Makakababa na kayo. Maya-maya lang. Kung ako sa inyo, iahanda ko na ang sarili ko. Angela, masama ang kutob ko. Mukhang ikapapahamak nating dalawa yung pagdadalhan sa atin ni Mang Ambo. Anong gagawin natin? Duda rin ako, Karina. Basta maging alerto ka lang, ha? Basta kapag umabot tayo sa punto na hindi mo na kaya ang mga ipinagagawa niya, tumakas ka na. Ano? Pero paano ka? Gagawin ko rin naman lahat na makakaya ko para makatakas. Pero sakaling hindi ko yun magawa, sikapin mo makalayo at huwag ka nang babalik sa paupahan. Naiintindihan mo ba? Hoy, anong pinagbubulungan nyo dyan, ha? Pinag-uusapan nyo ba ako? Hindi ho, Mang Ambo. Mabuti kung ganun dahil kung may binabalak man kayong dalawa, huwag nyo na ituloy. O siya, nandito na tayo. Bumaba na kayo ng sasakyan. Eto na ho, bababa na. Halika na, Angela. Ano bang lugar ito? Puro puno lang na nyog ang nakikita ko. Wala man lang kabahay-bahay. Ano na naman ba tong trip nyo, Mang Ambo? Dito nyo ba kami bababuyan para wala makarinig sa mga sigaw namin? Ibang klase rin talaga kayo. Sinadya ko kayong dalhin dito dahil nakakahalata ng anak ko. Anumang oras, maaari na niya mabisto ang ginagawa ko sa inyo kaya kinakailangan ko na muna kayong ilayo tuwing may gagawin kami sa inyo. Kami? May kasama kayo rito? Oo, may kasama si Paring Ambo. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam mo, Karina, napansin ko na kanina yung sasakyang nadaanan natin. Malamang pagmamay-ari yun ng huklubang ito. Hoy, ayus-ayusin mo yung pananalita mo. Baka hindi kita matansya. Bakit? Anong gagawin mo, ha? Papatayin mo ako? Bakit hindi? Pinagsawaan naman na kitang punyeta ka. Punyeta ka rin. Ang tanda-tanda mo na. Kayong dalawa ni Mang Ambo. Pero wala naman kayong pinagkatandaan. Mga hayop. Tumahimik ka! Gusto nyo rin naman ang ginagawa namin sa inyo, kaya huwag na kayo umarte na parang biktima kayo ng sitwasyon. Bayad naman kayo baka nakakalimutan nyo yun. Renta lang namin ang binabayaran nyo, hindi ang pagkatao namin. Tigilan nyo na nga yung kaartehan ninyo. Kung talagang hindi nyo gusto magpagamit sa amin, bakit hindi kayo lumipat sa ibang paupahan? Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga kamag-anak nyo? Mahina ang kokote nyo, kaya kayo nalagay sa ganyang sitwasyon. Ginipit nyo kami. Ginamit yung kahirapan namin para magawa ang kahayupan nyo. Ay, nako, tama na nga yung satsat. Pare, paano ba natin sisimulan to, ha? Anong gagawin nyo sa amin? Boba ka rin talaga no? Alam nga naman magkantahan tayo rito. Hindi pa ba malinaw sa inyong dalawa? Kaya kayo dinala rito ni Ambo dahil dito na namin kayo tatapusin. Alam nyo, ayoko pa sanang gawin to Lalo na sa'yo, Karina. Sa lahat kasi ng babaeng natikman ko sa paupahan, ikaw ang pinakapaborito ko. Ibang klase ka. Ang kaso, kapag pinatagal pa namin ang buhay mo, baka maging problema ka pa namin, kaya pasensyahan na lamang tayo. Mang Ambo, maawa naman po kayo. Hindi naman po kami magsusumbong Kung gusto niyo pa rin akong gamitin, sige lang ho. Hindi na ho ako magrereklamo. Huwag niyo lang akong papatayin.
Kailangan pa ako ng pamilya ko. Pare, huwag mo sabihing makikinig ka sa isang yan. Kapag may isa tayong binuhay sa kanila, magkakaroon tayo ng malaking problema. Karina, tumakas ka na. Ano? Paano ako makakatakas sa kanila? Tsaka ikaw, paano ka? Huwag mo na akong intindihan. Kaya kong sarili ko, pero huwag nang matigas ang ulo mo. Kailangan ka ng pamilya mo. Anong iniiyak-iyak mo dyan, ha? Wala na magagawa yan dahil mamamatay na kayo rito ngayong gabi. Mga ambo, alam ko na wala na kami magagawa sa sitwasyon namin ngayon. Pagod na ako sa buhay na meron ako. Kaya kung papatayin niyo kami, ako na lang ang unahin ninyo. Talagang sinagad mo ng kabobohan mo, iha. Akalain mo yon? Ikaw pa mismong hihiling na patayin ka na namin? Mukhang nasiraan ka na yata ng bite sa ilang beses na pagpapakasasa namin sa katawan mo, ah. Pagbigyan mo na lamang, pare. Yun naman pala ang gusto niya, eh. Para hindi na rin siya mahirapan. Pakonsuelo na lang natin sa kanya. Halika rito. Gusto mo na palang mauna, ha? Sige, pagbibigyan kita. Nakikita mo ba tong patalim na hawak ko? Ito ang tatapos sa buhay mo. Kanina, tumakas ka na. Bilisan mo. Anak ng... Pigilan mo yung babae yan, pare. Malilintikan tayo. Diyos ko po, tulungan niyo po ako makalayo rito. Hoy! Bumalik ka rito! Humanda kang babae ka! Kapag naabutan kita, hindi na kita bubuhayin pang punyeta ka! Hingal kabayo sa kakatakbo si Karina. Makalayo lamang sa taong nais pumatay sa kanya. Hindi niya lubos akalain na ganoon ang sasapitin niya kay Mang Ambo. Isinakripisyo niya na ang kanyang dignidad, kapalit ng pananatili niya sa paupahan, ngunit umabot pa sila sa ganoong sitwasyon. Nagawang makatakas ni Karina sa matanda. Malaking tulong na sa liblib na lugar sila dinala ng mga yon dahil marami siyang mapagtataguan. At bago siya umalis sa kanyang pinagkublihan, hinintay niya munang mag-umaga para makasiguro na hindi siya makikita ng mga demonyo na gustong pumatay sa kanya. Malayo ang nilakad ni Karina bago siya nakarating sa highway. Mabuti na lamang at may mabuting loob na nagpasakay sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero sa sitwasyon na yon, wala na siyang iba pang mahihingan ng tulong, kundi ang kanyang amo sa bakery na kanyang pinapasukan. Samantala, tagaktak naman ng pawis at nanginginig pa ang magkaibigang sina Ambo at Roger, matapos makasigurong patay na nga si Angela. Sa pagkataranta ay isinakay ni Roger ang katawan ng dalaga sa kotse nito at dinala sa paupahan ni Mang Ambo. Anak naman, bakit dito mo pa dinala yung bangkay ni Angela? Nataranta ko, pare. Kapag iniwang ko yan doon at may makakita sa bangkay niya, magkakaroon pa ng investigasyon. Paano kung may makapagturo pa sa atin? Lalo na magkakandaletse-letse ang lahat. O anong plano mo dyan? Saan mo itatapon yan? Hindi ko alam, pare. Tulungan mo ako mag-isip. Ay nako, magpapatulong ka pa sa akin, ikaw naman ang nakapatay sa kanya. Teka, kanino bang plano to, ha? Di ba sa atin dalawa? Tapos ngayon bigla kang maghuhugas kamay? Baka nakakalimutan mo. Natakasan ka pa nung Karina mo. Buisit, dagdag pa siya sa problema. Sigurado magsusumbong na yun sa pulis. Kaya nga kailangan na natin madispatcha yung bangkay sa lalong madaling panahon. Kapag naitago na natin ang bangkay ni Angela, wala nang ebidensya na may ginawa tayo sa kanya. Mababaliktad pa natin si Karina kapag nagsumbong siya sa mga pulis. Pwede nating palabasin na siya talaga yung nakapatay at tayo lang ang itinuturo. Pero sa nga natin ibabaon niyang bangkay niyan? Hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang maghukay dito. Siguradong iimbestigahan niyo ng mga pulis kapag na-report na ang pagkawala ni Angela. Mas lalo namang hindi pwede sa amin, pare. Madadamay pa pati pamilya ko. Tsaka hindi rin tayo pwedeng basta-basta na maghukay sa kung saan para ilibing yung bangkay. Sandali. Alam ko na kung saan. Saan? Sa likod ng paupahan. Doon sa lumang balon na ginawa ko ng tambakan ng mga basura.
pwede mong itapon yung bangkay niya ron tapos tabunan mo na lang ng lupa para hindi halata. Lahat ng mga basura ngayong linggo, doon mo na rin itapon para kahit umalingaso yung bangkay niya, hindi iisipin na doon natin siya ibinaon. O sige, pero wala bang makakakita sa akin doon? Mamayang gabi mo gawin. Umaalis tuwing Biyernes ng hapon ang mga nangungupahang estudyante rito. At wala na rin naman si Karina kaya walang iba makakakita sa'yo. Teka, paano yung anak mo si Onad? Ako na ang bahala sa kanya. Ninong! O, nandyan na si Onad. Huwag ka magpapahalata. Alam ko pare. Oy, inaanak! Kumusta ka? Ayos naman po nung. Buti, nakabisita po kayo ngayon dito. Inimbita kasi ako nitong tatay mo na tumagay. Samahan mo kaming uminom mamaya ha. Mukha kasing marami kang ikukwento sa akin. Balita ako, natitipuhan mo raw yung isa sa mga nangungupahan dito. Si tatay talaga ikinuwento pa kay Ninong. Madalas ka kasing kinukumusta sa akin ng ninong mo kaya nabanggit ko na rin ang tungkol doon. Huwag ka na mahiya, Onad. Para ka namang iba sa akin. Parang pangalawang tatay mo na nga ako hindi ba? Kaya huwag kang mahiya magkwento ng mga ganyang bagay. Pinagdaanan din naman namin yan ng tatay mo nung kabataan namin. Sige po. Mamaya ko na lang po ikukwento nung. Nang gabing mag-inuman sina Ambo at Roger, sinadya nilang isama si Onad para lasingin ang binata. Nang sa gayon ay hindi ito makahalata sa kanilang binabalak. Nagtagumpay naman sila sa kanilang plano dahil nakatulog na si Onad, dala ng matinding kalasingan. Sina Ambo at Roger naman, hinarap na ang pagbabaon sa bangkay ni Angela sa lumang balon. Sa tulong ng isang makapal na lubid ay nagawang bumaba ni Roger sa balon na ginawa ng tambakan ng mga basura para maghukay. Dala nito ang pala at baretang gagamitin. Pinaghirapan nilang alisin ang lupa sa balon at ang mga basurang nabulok na lamang doon para gawing pantabon sa ibabaong bangkay. Bilisan mo maghukay dyan pare. Baka abutin pa tayo ng madaling araw dito. Magigising na mga kapitbahay namin. Pwede na siguro to. Patingin nga. Ay, nako, mababaw pa yan pare. Mangangamoy pa yung ibabaon natin dyan. Laliman mo pa ng konti. Kung tinutulungan mo na kaya ako rito nang mapabilis tayo. Siraulo ka ba? Kung tutulungan kita dyan, wala na magbabantay dito. Paano kung may biglang dumating at makitang may bangkay dito sa tabi ng balon? Oo na, sige na. Lalaliman ko pa. Kung hindi mo sana dinala dito yan, hindi sana tayo nahihirapan ngayon. Wala namang makakaalam na tayo ang pumatay sa kanya kung iniwan na lang natin siya sa gubat. O kaya inihulog na lang natin sa kung saan para magmukhang ibang may gawa nun. Sus, pambihira ka naman pare. Ngayon mo pa naisip yan kung kailan naghuhukay na ako rito. Kaya nga bilisan mo na lang dyan. Wala na tayong magagawa, nandito na to. Ano pa nga ba sa tingin mong ginagawa ko? Siya nga pala. Pagkatapos mo dyan, kailangan mo ring linisin yung kotse mo. Dapat walang matira kahit katiting lang na patak ng dugo. Kung hindi ay malilintikan talaga tayong dalawa. Mababaliwala ang pagod mo dyan sa paghuhukay. Alam ko kung anong gagawin ko mamaya. Madali lang naman maglinis ng ebidensya. Siguraduhin mo lang na walang kahit anong makakapagturo sa atin. Ayoko makulong pare. Mas lalo na ako. Hindi pwedeng malaman ng pamilya ko yung ginawa natin. May mga anak din akong babae. Siguradong itatakwil ako ng mga yon. Tayo lang naman na nakakaalam ng lahat. Kaya kung walang magsasalita sa ating dalawa, wala naman mahuhuli. Ganun lang kasimple yon. Pero bilib din ako sa iyo pare ha. Ang lakas ng loob mo. Parang wala ka man lang nararamdaman takot nung pinatay ko si Angela sa harapan mo. Siyempre naman. Ako pa ba? Kung hindi nga lang nakatakas si Karina baka pinagpira-piraso ko ng katawan nun. Kapag nahanap ko siya, ipaparanas ko sa kanyang pinakamasakit na kamatayan. Kinabukasan, tinanghali na ng gising si Onad dahil sa kalasingan. Hindi naman siya ginising ng kanyang ama kaya hindi na niya namalayan na napahaba na pala ang kanyang pagtulog. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ng isang babae sa labas ng gate ng paupahan habang marahan yung kinakalampag.
Lalabas na sana siya nang marinig niya ang boses ng kanyang ama na nauna nang lumabas para pagbuksan ang sinumang kumakatok doon. Sumilip lamang siya sa bintana at mula roon ay nakita niya ang isang matandang babae na may mahabang buhok na medyo namumuti na dahil sa edad nito. Nang dumako ang tingin niya sa muka ay bahagyang napakunot ang kanyang noo. Pamilyar sa kanya ang muka ng kanilang bisita. Ano ang sadya nyo rito? Kung mangungupahan kayo ay wala pa kaming bakante. Hindi ako mangungupahan. Bakit nandito kayo? Nako, kung nandito ka para manghingi ng tulong, wala akong maibibigay. Dito nangungupahan ang anak ko. Gusto ko siyang makita kaya ako pumunta rito. Teka, anak? Sinong anak? Si Karina. Alam kong dito siya nangungupahan. Gusto ko siyang makita at makausap. Kayo palang nanay ni Karina. Oo nga magkamukha nga kayo. Mas nakakatakot nga lang ang itsura ninyo. Bastos ka. Nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita dahil ilang araw na namin siyang hindi matawagan. At sa tingin mo, itinatago ko siya kaya sa akin mo hinahanap? Ayan, bubuksan ko tong gate. Pumasok ka sa paupahan at hanapin mo yung kwartong tinutuluyan ng anak mo. Kapag nagkita kayo, umiyak kayo at magyakapan. Pero kapag hindi mo siya nakita, hanapin mo na lang dahil hindi ko na problema kung nasang lupalop man siya ng mundo. Kung makapagsalita ka, parang sigurado ka nang wala dito ang anak ko. Layas naman kasi yung anak ninyo, misis. Kaya hindi na ako magtataka kung wala siya rito ngayon. Sige na, pumasok ka na lang at hanapin mo siya. Pero paalala lang, ayoko nang malikot ang kamay dito, ha? Hindi ako magnanakaw. Sinabi mo sige na, babalik na ako sa bahay. Ayan yung paupahan ko sa tabi. Diyan ka pumasok, ha? Hindi dito sa kabila. Pakilinawan na lang ang mata para hindi ka magkamali. Ikaw rin. Sandali lang. Bakit na naman ba? Kung wala rito ang anak ko, hindi na ako tutuloy. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung nandito siya o wala. Hindi ko nga alam. Pinapapasok na nga kita para ikaw na mismo maghanap sa kanya. Pero parang ayaw mo pa. Alam mo, kung ayaw mong pumasok, umalis ka na lang. Pakisara mo na lang yung gate paglabas mo, ha? Baka pasukan pa ng malas ang paupahan ko. Lingid sa kaalaman ni Mang Ambo, sinadyang pumunta roon ni Lydia kahit batid na niya kung nasaan ang kanyang anak. Nasa biyahe na siya para sorpresahin ang anak sa kanyang pagbisita nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya yon at nalamang si Karina pala ang tumatawag. Nang hihingi ito ng tulong sa kanya, hindi siya mapakali nang hindi kaagad nasabi ng anak kung ano ang nangyari, ngunit sinunod na lamang niya ang sinabi nito na magkita na lamang sila sa bakery na pinapasukan ng dalaga. At nang magkita ang mag-ina, doon na niya nalaman ang pinagdaanan nito sa may-ari ng paupahan at sa kaibigan nito na si Roger. Hindi makatao ang naranasan ng kanyang anak sa dalawang yon, kaya hindi siya papayag na hindi managot ang mga ito sa ginawang pang-aabuso. Hindi lamang kay Karina, kundi pati na rin sa kaibigan nito na si Angela. Samantala, dahil nakatayo si Onad sa may bintana ay dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng kanyang ama at ng babaeng nagpakilala na ina ni Karina. Ngunit ang kanyang ipinagtataka nung tumalikod na si Mang Ambo at naglakad pabalik sa kanilang bahay, kitang-kita niya ang matalim na titig na ipinukol ng matandang babae sa kanyang ama na animoy napakatindi ng galit nito. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang pagbuka ng bibig noon na wari mo ay may ibinubulong. Naging palaisipan para kay Onad ang nakita niya nung araw na yon.
Iba ang kanyang pakiramdam nang makita ang ina ni Karina. May kakaiba sa matanda, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano yon. Lumipas ang mga araw. Nagtaka na si Onad nang hindi na muli pang nagpakita sa paupahan sina Karina at Angela. Hindi naman nagsabi ang mga yon na aalis na roon, kaya naisipan na niyang tanungin ang kanyang ama. Tay, nagpaalam na po ba sa inyo sina Karina at Angela? Hindi ko na kasi sila nakikita sa paupahan. Bakit mo ba sila hinahanap wala namang pambayad ng renta ang mga yon? Nagtataka lang po kasi ako na bigla na lang silang nawala. Kung wala na silang pambayad, sigurado naman po ako na magsasabi sila sa atin at hindi basta-basta na lamang aalis. Tsaka, nakita ko rin nung nakipag-usap sa inyo yung nanay ni Karina. Oh, narinig mo ba yung usapan namin? Opo, tay. Kaya nga po, nagtataka ako kung bakit galit na galit sa inyo yung nanay ni Karina. Ay, nako, huwag mo na nga silang isipin. Pinalayas ko na sina Karina at Angela. Wala naman silang pakinabang dito Tay, ayos lang po ba kayo? Mukha ba akong maayos? Pupunta sana ako kay na paring Roger, pero tingnan mo nangyari sa akin. Bigla na lang akong tinubuan ng mga butlig dito sa kaliwang braso ko. Nagkabulutong pa yata ako. Patingin nga po, tay. Teka, hindi naman po ganito ang bulutong Malalaki ang mga butlig, tsaka... Tay, pati leeg nyo mayroon na rin. Nagpatingin na po ba kayo sa doktor? Tanga ka ba? Sa tingin mo lalabas pa ako ng ganitong kalagayan ko? Pero tay, mas maganda na po kung matitingnan agad kayo ng doktor para maagapan. Kapag dumami pa yan, sigurado mahihirapan po kayo. Sus, gastos lang yung iniisip mo. Ilang araw lang, mawawala rin ito. Tay, wag na po matigas ang ulo ninyo. Saglit lang naman tayo sa ospital. Magsuot na lang kayo ng jacket para hindi makita yung... Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kapag sinabi kong hindi ako pupunta sa doktor, hindi mo ako mapipilit. Ay, sige po, tay. Kayo na po ang bahala. Hindi ko na kayo pipilitin. Nag-aalala lamang po ako sa kalagayan ninyo. Kaya ko ang sarili ko. Tsaka hindi lang naman ako ang nagkakaganito. Pati ang ninong mo. Tinubuan din po ng mga butlig sa katawan si Ninong? Oo, pero hindi lang basta-basta butlig ang nakita ko. Kapag hinawakan ay napipisa agad at may lumalabas na nana. Nakakasukan lintik. Halos mapuno na ng sugat ang mga braso at mga binti niya. Hindi niya nga masabi kung ano bang klaseng sakit yun bakit natahimik ka dyan? Tay, meron po ba kayong nakaaway nitong mga nakaraang araw? Kayo po ni Ninong? Wala. Tsaka kung meron man, ano naman ang kinalaman nun dito sa mga butlig na tumubo sa katawan ko? Hindi na nasagot pa ni Onad ang tanong na yon ng kanyang ama. May hinala na siya kung bakit yon nangyayari, ngunit hindi niya pa alam kung ano ang posibleng dahilan. Sa halos buong maghapon lamang na lumipas ay mabilis na lumala ang kalagayan ni Mang Ambo. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, inaapoy ito ng lagnat. May mga oras din na napapabalikwas siya tuwing bigla na lamang napapasigaw ang tatay na parang nasasaktan, at pagkatapos noon matutulala na lamang ito sa kisame at hindi na makapagsalita. Pagsulyap ni Onad sa may bintana, marahas siyang napalunok at halos manigas na sa kanyang kinatatayuan nang makita roon ang anino ng isang babae. Ngunit nang akmang lalapitan niya yon ay bigla na lamang nawala ang naturang anino. Mula ng gabing yon, sunod-sunod na ang naging bangungot sa buhay ni Mang Ambo. Tuwing maghahating gabi, nagigising na lamang si Onad sa sigaw nito. At tuwing pagmamasdan niya ang katawan ng kanyang ama, mas lalong dumarami ang mga butlig at mas lumalala ang pamamaga na magkabila nitong binti. Ang kanyang ipinagtataka, may nakita na rin siyang mahabang sugat na animoy hiniwa ng kutsilyo ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sinubukan ni Onad na pakainin at painumin ng tubig si Mang Ambo, pero tinatanggihan nito ang kahit na anong ibinibigay niya.
Binantayan niya ang kanyang ama at inobserbahan ang mga pagbabago sa katawan nito. Ilang ulit niya itong kinumbinsi na magpadala na sa ospital para masuri ng mga doktor, ngunit nagmamatigas pa rin ang kanyang ama. Kinabukasan, nagulat na lamang ang binata nang puntahan niya sa silid si Mang Ambo. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura nang makita ang mga binti ng kanyang ama na mas lumala pa ang pamamaga dahil umabot na ito hanggang sa mga paa. Pumutok na ang mga butlig na tumubo roon at bumuka na ang mga sugat na pinagpipiestahan naman ng mga langaw. Dali-dali niyang tinakpan ng kumot ang mga binti ng kanyang tatay, ngunit nang masagi niya ang parteng namamaga, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang maliliit na uod na lumabas mula roon. Tay, ano po ba talagang nangyayari sa inyo? Bakit nagkaroon na ng uod ang mga sugat ninyo? Ang sakit ng buong katawan ko, anak. Nagugutom ako pero parang hindi ko kakayaning lumunok ng pagkain. Tay, pati ang leeg nyo, puro sugat na rin. Sigurado po ba kayong hindi pa rin kayo magpapadala sa ospital? Hindi na, anak. Dito na lamang ako. Ayokong pandirihan ako ng mga tao. Tingnan mo naman ang itsura ko. Sa tingin mo ba, makikilala pa nila ako? Pati mukha ko ay tinubuan na ng mga butlig. Hindi na ako makagalaw dahil pinipigilan ko mapisa ang mga ito. Nahihirapan na ako, anak. Halos mapahihina ako sa sobrang hapdi ng mga sugat ko. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa akin. Barang, tay. Malakas ang kutob ko na mayroong bumabarang sa inyo. Barang? Sino naman ang gagawa nun sa akin? Teka, ang ninong mo, kumusta siya? May balita ka ba sa kanya? Onad, tinatanong kita, kumusta na ang ninong mo? Tay, wala na po si Ninong. Ano? Paano nangyari yun? Dinala siya ng asawa niya sa albularyo, tay. May bumarang din sa kanya at hindi na niya kinaya ang sumpang dumapo, tay. Parehong-pareho kayo ng sinapit ni Ninong bago siya binawian ng buhay. Inuuod na rin ang buo niyang katawan at halos mabulok na. Nanggaling ako sa kanila dahil gusto kong kumpirmahin ang hinala ko na nababarang kayo. Tay, kitang-kita mismo ng mga mata ko kung paano humiwalay ang nabubulok na binti ni Ninong sa katawan niya habang naglalabasan ng mga uod na pareho sa nakikita ko sa sugat ninyo. At nasabi rin sa akin ni Ninang na noong binuksan nilang kabaong ni Ninong sa huling pagkakataon, pinagpipiestahan na ng mga uod ang ulo ng Ninong ko at nag-alisan ng mga tao sa sementeryo. Kaya, tay, hindi ba dapat nagpapagamot na kayo ngayon? Huwag na nating hintayin na ganun din ang mangyari sa inyo. Hindi na ako magpapagamot, anak. Wala na rin namang mangyayari. Hindi ba? Kinakarma na yata ako. Sinisingil na ako sa mga kasalanan ko. Malas lang ni kumpare dahil siya ang nauna sa akin. Hindi pa huli ang lahat, tay. Sabihin niyo lang sa akin kung sino ang posibleng gumawa nito sa inyo. Maghahanap ako ng magaling na albularyo. Huwag ka na mag-abala pa. Tanggap ko na ang kapalaran ko, anak. Tay, gusto niyo po ba ng tubig? Eto po. Hindi, ayoko ng tubig. Ilayo mo sa akin yan. Pero tay, tubig lang naman tong ibinibigay ko sa inyo. Wala po itong gamot. Kailangan niyo nang uminom. Matutuyuan na kayo niyan. Sabi nang ilayo mo yan sa akin. Hindi ka ba nakakaintindi? Pasensya na tay, pero kahapon pa kayo hindi umiinom ng tubig. Hindi pa rin kayo kumakain. Kung ipagpapatuloy niyo yan, baka hindi na kayo tumagal ng ilang araw. Sa kabila ng pagtutol ni Mang Ambo, ay kumonsulta na si Onad sa isang albularyo.
Kung patatagalin niya pa na nasa ganoong kalagayan ang kanyang ama, ay baka bawian na lamang yon ng buhay. Matindi ang galit ng taong bumabarang sa kanyang tatay at hindi ito titigil hanggat hindi napapatay ang kaisa-isa niyang mahal sa buhay. Gayunpaman, nais niya ring malaman kung ano ang dahilan ng matinding galit na yon na nauwi sa matinding uri ng pambabarang ng sinumang gumagawa noon. Samantala, nagdiriwang naman ang mag-inang sina Karina at Lydia matapos isagawa ang isang ritual. Magdiwang ka, anak, dahil wala na ang isa sa mga lalaking umabuso sa iyo. Salamat po, Nay. Dapat lang namamatay si Mang Roger dahil pinatay niya si Angela. Nagsakripisyong kaibigan ko para makatakas ako, Nay. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na rin ako ngayon. Hindi sapat ang humimas lamang sila ng rehas para panagutan ang paulit-ulit na pambababoy sa inyo. Mga demonyo sila. Napakasama nila. Demonyo lamang ang may kakayahang gumawa ng ganong bagay sa mga inosenteng kagaya ninyo ng kaibigan mo. Pero malas nila dahil hindi ko palalampasin ang ginawa ng magkaibigang yun. Hindi basta-basta ang pambabarang na ginawa ko, lalo na sa ambong yun. Nakausap ko siya at nasaksihan ko mismo kung gaano kabulok ang kanyang pagkatao. Kaya tama lang na ipatikim ko sa kanya ang matinding barang na hindi niya inaasahan. Sigurado ako ngayon na mas masahol pa siya sa nakagat ng ulol na aso dahil mas lalong lalala ang kalagayan niya kapag uminom siya ng tubig. Papatahin ko siya ng paunti-unti. Mararanasan niya matinding uhaw at pagkagutom habang namimilipit sa sakit ng katawan. Iyon ang nararapat sa hayop na katulad niya. Naaalala ko nga po, Nay, yung sinabi sa akin ni Angela. Sabi niya, may ibang paraan para makamit namin ang hustisya. Sigurado ako na ganito rin ang gagawin niya sakaling nakaligtas siya sa mga kamay ni Mang Roger. Hindi lahat ng hustisya nakukuha sa pagkakakulong lamang ng may sala, anak. Kapag mabigat ang kasalanan nila, kamatayan, iyon ang nararapat na ipataw sa kanila. Kaya hindi ako mangingiming ibigay sa kanila ang pinakamasakit na paraan ng kanilang kamatayan. Patawarin mo ko, anak. Kung nakakapagtrabaho lang sana ako, hindi mo na sana kailangang magsakripisyo para sa amin. Hindi mo na sana hinayaang babuyin ka ng mga lalaking yon para manatili ka pa rin sa paupahang yon. Naiintindihan ko ang dahilan kung bakit hindi ka lumaban sa kanila. Pero ngayong alam ko na ang lahat. Hindi ako papayag na hindi ka mabibigyan ng hustisya sa lahat ng ginawa nila sa iyo. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, Nay. Kagustuhan ko po na itago sa inyo ang sitwasyon ko. Alam mo ba, balak sana kitang isurpresa sa pagbisita ko, pero hindi ko lubos akalain na ako pa pala masusurpresa dahil muntik ka nang mapatay ng mga hayop na yon. Pasensya na po kayo kung hindi ako agad nagsabi, Nay. Ayaw ko lang po kasi na makadagdag pa sa mga iniisip nyo. Alam ko po na masyado na kayong maraming problema sa atin, kaya... Anak din kita, Karina. Kaya kung nagsabi ka sa akin tungkol sa problema mo, hindi po pwede na wala akong gagawin. Huwag na sanang mauulit ang ganito, anak. May nanay ka pa. Kaya hindi mo kailangang pasanin lahat ng mag-isa. Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ikaw ang dapat na humihingi ng tawad ngayon, anak. Nang malaman ng amo ni Karina ang nangyari sa kanya, ay pumayag ito
napansamantala muna silang makituloy sa kanyang bahay. Sinabi naman nila na hindi sila magtatagal doon dahil may kailangan lamang silang tapusin. Kung anuman yon ay tanging silang mag-ina lamang ang nakakaalam. Ngunit sa kabila ng matagumpay na pagpapahirap ni Karina kay Mang Ambo, hindi nila akalain na makakakuha ng isang magaling na albularyo ang anak nitong si Onad. Humina ang bisa ng barang at natuntun pa nito kung nasaan ang taong nagpapahirap sa matanda. Ha? Onad? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Tsaka, paano mo nalaman kung nasaan ako? Huwag mong ibahin ang usapan. Alam mo kung bakit ako nandito ngayon, Karina. Ikaw ba? Ikaw ba nagpapabarang sa tatay ko? Gusto mo ba talaga malaman ng totoo? Sige, aaminin ko sa'yo. Ako nga nagpapabarang sa tatay mo. Bakit mo ginagawa to? Dahil ba pinalayas ka niya sa paupahan? Yun ba ang sinabi niya sa'yo? At pinaniwalaan mo naman? Hay nako, Onad. Baka hindi mo alam kung gaano ka demonyo at kung gaano ka baboy ang tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Siguro naman nagtataka ka kung bakit bigla na lang kaming nawala ni Angela sa paupahan ninyo. Pero hindi kami umalis doon dahil pinalayas kami ng hayop mong ama. Pinagtangkaan niya akong patayin. Nakatakas lang ako sa kanila ng demonyong kaibigan niya na si Mang Roger, pati si Angela. Hindi nakaligtas sa kanilang kaibigan ko. Mga wala silang awa. Teka, sandali, hindi ko maintindihan. Bakit kilala mo si Ninong? Bakit hindi mo tanungin ang tatay mo? Ipinahalay niya kami ni Angela sa hayop na lalaking yon. Tinanggalan nila kami ng dignidad. Ginipit kami ng tatay mo dahil hindi kami nakakabayad kaagad sa renta. Ginahasa niya kami kapalit ng balanse namin sa lintik na paupahan niyong mag-ama. Kaya ba umiiwas ka sa akin? Ano sa tingin mo? Makikipagkaibigan pa ako sa'yo matapos ang ginawa ng tatay mo? Huwag kang hangalonad. Gumising ka sa katotohanan na yung tatay na akala mo ay napakabuting tao. Mas masahol pa sa demonyo. Kaya kung ano man ang nararanasan niya ngayon, tama lang yun sa kanya. Kulang pang kamatayan bilang kabayaran sa mga nagawa niyang kasalanan. Karina, itigil niyo na kung ano man ang ginagawa niyong pagpapahirap sa tatay ko. Kung may nagawa man siya sa inyo, ipakulong niyo na lang siya. Hindi ako makikialam. Hayaan ko siya managot sa mga ginawa niya sa inyo ni Angela. Wala akong pakialam kahit habang buhay pa siya makulong. Huwag niyo lang siyang parusahan sa ganitong paraan. Wala ka na magagawa para iligtas siya. Nakatakda ng kamatayan niya at hindi na mababawi pang sumpang dumapo sa kanya. Dapat lang siyang mamatay, Onad. At kahit kailan, hindi ako manghihinayang sa buhay ng isang hayop na tulad niya. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Onad kay Karina, hindi niya ito pinagbigyan. Bigo at nanlulumong umalis ang binata sa bahay ng kanyang amo. Mabuting tao si Onad, kaya naaawa siya sa binata. Ngunit kabaligtaran naman ang nararamdaman niya para sa ama ng lalaki. Kaya kahit nagmakaawa na ito sa kanya ay hindi niya pinagbigyan ang hiling nitong itigil na ang pagpapakahirap kay Mang Ambo. Isa pa, imposible na rin yun dahil naisagawa na ng kanyang ina ang huling ritual ng pagpapahirap sa matandang landlord. Oras na lamang ang bibilangin at babawian na ito ng buhay. Samantala, bagsak ang mga balikat na pumasok si Onad sa kanilang bahay matapos puntahan ang taong may kagagawan ng pambabarang sa kanyang ama. Hindi niya akalain na si Karina pala ang punot dulo ng lahat ng yun. Ngunit hindi niya rin inaasahan ang mga nalaman tungkol sa mga ginagawa ng kanyang tatay sa mga nangungupahan sa kanilang apartment. Nalaman niya rin na hindi lamang pala sina Karina at Angela ang mga biktima, kundi may iba pang mga estudyante na nadamay sa makamundong pagnanasa ng kanyang ama. Nang pumasok siya sa silid, naabutan niyang hinang-hinana si Mang Ambo at lupaypay na ang katawan habang naghahabol na yon ng hininga.
Halos mangitim na ang magkabila nitong binti at nagkaroon na rin ng mga bukol ang lumobong tiyan. Sinubukang iangat ng tatay niya ang kaliwang braso nang makita siya, pero bumagsak lamang yon pabalik sa higaan. Sa pagbagsak nito, nagsilabasan ang maliliit na uod at umalingasaw ang masangsang na amoy sa buong paligid na halos ikaduwal na ni Onad. Awang-awa siya sa kalagayan ng kanyang ama, ngunit nagngingit-ngit din ang kanyang kalooban dahil sa kanyang mga nalaman. Bakit niyo nagawa yon, Tay? Bakit niyo sila pinagsamantalahan? Sinong sila? Hindi kita maunawaan, anak. Huwag na kayong magsinungaling, Tay. Mamamatay na lang kayo, lolokohin niyo pa rin ang sarili niyo. Huwag niyo na ipagkailaang nagawa niyong kasalanan. O baka naman kailangan ko pang banggitin sina Karina at Angela para makaalala ka. Tay naman, napakababoy niyo. Paano niyo naaatim na umakto ng normal matapos niyong pagsamantalahan ng mga walang kalaban-laban na babae? Pati estudyante, hindi niyo pinatawad? Anak, patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa'yo. Oo, napakasama akong tao. Sinamantala ko na wala silang pambayad sa renta, kaya ginawa ko silang parausan. Alam kong mali yun, pero nadala lang ako ng matinding tukso, anak. Hindi lang kayo nadala, Tay. Ginusto niyong mangyari yun. Si Angela, anong ginawa niyo sa kanya? Nasaan siya? Wala na siya. Pinatay siya ng ninong mo. Kaya naman pala kayo binarang eh. Nauna lang mamatay si Ninong, pero sigurado ko na hindi kayo sasantuin ng taong gumawa nito sa inyo. Alam mo na ba kung sino nagpabarang sa amin, anak? Alam ko na kung sino. Wala na akong magagawa para tulungan kayo, Tay. Pareho kayo nagdesisyon na gumawa ng masama noon at hindi man lang kayo nakaramdam ng awa sa mga nabiktima ninyo. Kaya, baka nga tama kayo na karma nyo na yung nangyayari sa inyo ngayon. Sana mapatawad mo pa rin ako, anak. Gusto ko, Tay. Pero hindi ko alam kung paano kayong gagawin matapos lahat ng nalaman ko. Hindi nyo nga masagot yung tanong ko kung nasan si Angela eh. Sigurado ako sa lumang balon, sa likod ng paupahan. Doon namin ibinaon ang kanyang bangkay. Mga hayop. Napakahayop nyo, Tay. Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Mang Ambo, ay patuloy na nagmatigas si Onad. Malaki ang kasalanang nagawa ng kanyang ama, kaya hindi niya ito kayang patawarin ng ganun-ganun na lamang. Mabuting tao si Angela, ngunit para lamang itong hayop na ibinaon ang bangkay sa balon na ginawa na nilang tambakan ng mga basura. Pinauwi na niya ang albularyong tumitingin sa kanyang ama at hinayaan na lamang na tanggapin nito ang kapalaran dahil wala na rin naman silang magagawa. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, tuluyan ng binawian ng buhay si Mang Ambo. Tulad ng nangyari kay Roger, pinagpiestahan ng mga uod ang kanyang katawan. Kaya imbis na iburol pa ay ipinakremate na lamang ni Onad ang bangkay ng kanyang ama at agad na ipinalibing. Kamatayan ang naging kabayaran sa mabibigat na kasalanan na nagawa ng tatay niya at wala siya sa posisyon para kwestiyonin yon dahil kahit siya mismo ay hindi kayang sikmurain ang kahayupan nito at nang akala niya ay napakabuti niyang ninong. Itinuro niya sa mga pulis ang kinaroroonan ng bangkay ni Angela. Nagbigay na rin siya ng statement at sinabi ang lahat ng nalalaman niya para mabigyang linaw kung sino ang salarin sa pagkamatay ng dalaga. Matapos namang ilibing ang mga labi ni Mang Ambo, ay pinuntahan ni Onad si Karina na nooy naghahanda na para umuwi sa probinsya. Karina, buti na abutan pa kita bago ka umuwi sa inyo.
Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ba dapat sinusumpa mo na ako ngayon dahil ako ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo? Alam kong may mali rin naman sa ginawa mo at aaminin ko, nasaktan din ako para sa tatay ko. Pero maniwala ka man o hindi, naiintindihan kita. Naiintindihan ko kung bakit mo yun nagawa. Tama ka. Sa bigat ng kasalanan ng tatay ko at ng ninong Roger ko, hindi sapat ang humimas lang sila ng rehas habang buhay. Napag-isip-isip ko rin na kung ako nasa sitwasyon mo, baka ganun din ang gawin ko. Karina, pasensya ka na kung wala man lang ako nagawa para tulungan ka. Kung hindi ka pa nakatakas noon, baka pareho na kayong wala ni Angela ngayon. Ginawa kong lahat para makatakas dahil ayokong mauwi sa wala ang sakripisyo ni Angela para sa akin. Isa pa, hindi ko rin hahayaang hindi siya mabigyan ng hustisya. Naiintindihan kita, kaya huwag ka mag-alala. Wala akong sama ng loob sa'yo o kung ano man. Pumunta lang talaga ako rito para personal na humingi sa'yo ng tawad sa nagawa ng tatay ko at sa hindi ko pagtulong sa'yo. Wala ka namang kasalanan. Hindi mo alam ang mga ginagawa ng tatay mo kaya huwag kang humingi ng tawad sa akin. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ano yun? Heto, galing to sa perang iniwan sa akin ni tatay. Balak ko sanang ibenta na yung paupahan at yung kalahati ng mapagbebentahan. Ibibigay ko sana sa'yo para may panimula kayo sa probinsya. Pero dahil hindi naman ganong kadaling mabenta, bumawas na lang muna ako sa perang iniwan sa akin. Sana tanggapin mo to para makabawi man lamang ako kahit papaano. Nagpapatawa ka ba? Pera pa rin yan ng demonyo mong ama. Di bali na magsimula kami sa wala dahil kinaya naman namin yun noon. Hindi ko tatanggapin yan. Wala akong tatanggapin na kahit anong may kinalaman sa tatay mo o sa ninong mo. Kung nakukonsensya ka, isipin mo na lang na nakatulong ka rin sa amin. Alam ko may pagkakataon ka para makaganti sa nanay ko na siyang bumarang sa tatay mo, pero hindi mo yun ginawa. Kaya itabi mo na lang yung pera mo. O sige, kung yan ang gusto mo. Irerespeto ko ang desisyon mo. Pero gusto ko lang sanang malaman kung may pag-asa pa bang magkita tayo ulit? Hindi ko alam. Kung nakatadhana tayo magkita, baka sakali. Pero huwag ka na masyadong umasa dahil baka mas makabubuti kung puputulin na natin ang anumang ugnayan natin sa isa't isa. Ikaw ang bahala. Paano? Ingat kayo sa biyahe niyo. Salamat. Yun na ang naging huling pagkikita ni Onad at Karina dahil natuloy ang dalaga sa pag-uwi sa kanilang probinsya. Mula nang makaalis ito ay wala na siyang balita pa sa dalaga. Siya naman itinuloy na lamang ang pagbebenta ng paupahan at ng bahay nila para makaalis na rin sa lugar na yon. Hindi kasi siya matatahimik tuwing maiisip niya ang mga nagawa ng kanyang ama. Nagdala rin ito ng malaking kahihiyan sa kanila, kaya para makaiwas sa matinding panghuhusga, nagpasya na lamang siyang lumayo. Makalipas ang 1 taon, nagkaroon na ng sariling pamilya si Onad. Sinubukan niyang ibaon sa limot ang madilim na bahagi ng buhay niya na may kinalaman sa tatay niya para makausad at makaranas ng tahimik na buhay. Mula nang mabenta ang paupahan at ang bahay na iniwan sa kanya, ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi siya mabubuhay sa paraan na tulad ng ginawa ng kanyang ama. Ginawa niya ang lahat para maging mabuting tatay sa kanyang mga anak at maging mabuti rin sa kanyang asawa, dahil yun lamang ang kanyang pangarap, ang magkaroon ng masayang pamilya at mabuhay ng patas at hindi nananamantala sa kahinaan ng iba. Yon! Napakaganda ng kwentong yun ah. Ang lupet!
Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Mag-shoutout kaya ulit tayo. Sige na nga, baka may magtampo na naman dyan. Simulan natin kay Honey Austria from Tokyo. Hello kay Chris Alcantara, kay Rachel Ignacio. Hi po kay Sweet Mommy. Mommy from Doha, Qatar. Kay Ami Yong. Hi po kay Evangeline San Jose from Al San Jose. Hi kay Manny Baldonado at sa asawa niyang si Lorna Algordo. Hello din po kay Glenda Gilyado. Kay Kurt Mina. Hi kay Cheryl Bronyosa. Kay Lori Joy Lagrimas from Malaysia. Hello po sa Galedo family. Kay Marjorie Dequilia. Hello kay Elena Cruz. Kay Willie Galvez. Kay I Love Traveled. Hi po kay Dimples Yumi. Sa Grifaldia family. Kay Mamang Viviana, Miguel, Papang Jesse, Mika, Genevieve, Jay, Margie Soto, Freddy Boy, Anthony, Aiza, Ernesto, NN, AA, Luk from Cataleja, Soto. Hi po kay Kath Linay, kay Monica Nieves. Hello kay Len TV, kay Lauren Kilang Opando. Hi po kay Hondra Delin from Dubai. Kay Virginia Belay. Shout out po kay Bengski, kay Melarin Sunas from Talim Island, kay Sante Jumawan. Hello po kay Simply Cathy, kay Charlene Gumansing, kay Emrose Strong OFW in Kuwait. Hi kay Cat Burglar Cutie, kay Genevieve Virtuoso, kay Miss Maura, kay Mel Santarita. Shout out kay Rain's Dream, kay Jennifer Sacris, kay Noni Ahmad Karem from Zairab Sharif. Hello po kay Cherry Mukbang AMSR. Hi kay Isay DS, kay Jing Estrada from Daman, Saudi Arabia. Hi po kay Jesper ng Al Fayruzi Salon from Jonah Halog. Hello po kay Tesso Manting from Rome, Italy. Kay Josue Talan. Hi kay Josefina Felias from Pasig at kay Ahmed Panigel. Yung pong mga hindi nabanggit, huwag kayong mag-alala, may bukas pa, may isang araw pa, may next week, next month, next year. Wala pong katapusan ang Kwentong Enteng. Maraming salamat po uli sa pakikinig sa Kwentong Enteng.